lahat ng tao mahal ng Diyos? Paano ngayon natin ipapaliwanag ang John 3:16? Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sangkatauhan. Ano ang itinuturo ng Biblia? Talaga nga bang hindi daw lahat mahal ng Diyos? Sasagutin din natin ang komento ng isang tagapanood ng Expositor's Edition patungkol sa water baptism. Paano ko daw nasabi na hindi nakakaligtas ang bautismo sa tubig? Ganito daw ang mababasa sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Ilililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Pinapasubalian ba ng talatang ito ang katuruan na tanging pananampalataya lang sa Panginoong Hesus ang nakapagliligtas sa tao at hindi ang bautismo sa tubig? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Kamakailan, niyanig ng lindol ang ilang mga lalawigan dito sa atin. Matapos nito ay binayo naman tayo ng mga malalakas na bagyo. Subalit ang nakakalungkot, sa halip na palakasin ang loob ng mga tao, may mga nagtuturo pa ng nakakapanghina ng kanilang mga kalooban. Kaya may nag-post sa Facebook ng ganito: sa panahon ng kalamidad, maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Tapos, ngayon mo pa isisingit yung paniniwala mong hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi daw lahat ng tao ay mahal ng Diyos. With all due respect, hindi po tayo sang-ayon sa gayong katuruan. Naniniwala tayo na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Subalit, granting for the sake of argument na itinuturo nga ito ng Biblia, akma ba na ituro ito sa panahon ng mga kalamidad? Ayon nga sa Ephesians chapter 4, verse 29, babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti
sa mga nakakarinig. Madalas kong ipangaral na kahit na hindi tayo nagmumura, magiging masama pa rin ang ating pananalita kung hindi ito nakapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ano ang mga pananalitang makapagdudulot ng mabuti? Mga salitang makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon. Makakapagpalakas ba sa mga taong biktima ng kalamidad ang katuruan na hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos? Lalabas pa ang ibig sabihin, lahat ng mga naging biktima ng mga kalamidad ay hindi mahal ng Diyos, kaya pinarusahan niya. May tuturing ba na angkop sa pagkakataon na ituro ang ganitong katuruan sa panahon ng mga kalamidad? Hindi ba parang kinukuskusan pa natin ng asin ang sugat ng mga tao? Ayon nga sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 7, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, may panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Dagdag pa rito, ang sabi sa Romans chapter 3 verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ang panahon ng mga paghihirap ay panahon ng pananahimik at pakikiramay. Kaya nga sa pangangaral, mahalagang isinasaalang-alang din natin ang kalagayan ng ating mga tagapakinig. Subalit malamang na isasagot ang 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Ang tanong, anong kapanahunan ang tinutukoy sa napapanahon man o hindi? Ayon sa verses 3 and 4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ang tinutukoy ng napapanahon man o hindi ay patungkol sa panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa wastong katuruan. Ito ang mga panahon na ang gusto lang mga tao ay marinig ang ibig lang nilang marinig. Kaya ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ang katapangan sa pangangaral ay hindi kagaspangan. Boldness is not brashness. Ang katapangan sa pangangaral ay hindi kagaspangan. Hindi nangangahulugan na dahil sinasabi natin na hindi angkop sa pagkakataon ng pangangaral, na hindi daw lahat mahal ng Diyos, sinasabi na natin na hindi na dapat ituro ang katotohanan. Muli, gusto kong bigyang diin na hindi tayo sang-ayon sa katuroang yaon. Hindi naman natin sinasabi na ituro na lang ang gustong marinig ng mga tao. Ang sinasabi lang natin, mahalaga hindi lang ang ating itinuturo,
kundi kung paano tayo magtuturo. Ayon sa Colossians chapter 4, verses 5 to 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kailangan natin ng pagiging matalino at pagiging masikap na ang ating mga pananalita ay hindi lang tama, kundi laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Hindi natin dapat isasampal ang Biblia sa mga tao, lalo na sa mga may pinagdadaan ng pagsubok. It is not just what we say, but how we say it. It is not just what we say, but also how we say it. Totoo na masakit ang katotohanan, ngunit hindi kailangan na tayo manakit. Kahit nga pakikitungo sa mga bulaang guro, ganito ang iniutos sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat. Mahusay magturo, matiyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Pansinin natin na ang tagapagturo ay dapat maamo sa lahat. At sa kanyang pagtuturo at pangangaral, tinuturuan niya ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Kaamuan bang may tuturing na nagdurusa na nga ang mga tao sa dinanas nilang mga kalamidad, ay sasabihan pa sila na baka kasi hindi sila mahal ng Diyos? Hindi nga ito makakabuti at angkop sa pagkakataon. Baka sa halip na lumapit sila sa Diyos, magalit pa sila sa Kanya. May nagsabi nga na parehong humihiwa ang matadero at ang siruhano o surgeon. Subalit ang matadero ay pumapatay, samantalang ang doktor naman ay nagpapagaling. Kaya nga, ang sabi ko, totoo na masakit ang katotohanan, ngunit hindi kailangan na tayo ay manakit. Subalit sabi ko nga, hindi tayo sang-ayon sa katuroang hindi lahat ay mahal ng Diyos. Hindi tayo naniniwala na ito nga ang itinuturo ng Biblia. Kung bakit, yan ang ating susunod na tatalakayin. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan. Kamakailan nga ay may nag-post sa Facebook ng ganito. Sa panahon ng kalamidad, maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, tapos ngayon mo pa isisingit yung paniniwala mong hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi nakakabuti at angkop sa pagkakataon ang ipangaral ang ganitong mga katuruan sa panahon na may mga taong nagdurusa dahil sa mga kalamidad. Dagdag pa dito,
hindi tayo sang-ayon na ito nga ang itinuturo ng Biblia. Dahil sa ganitong katuruan na hindi daw lahat ng tao ay mahal ng Diyos, I believe they cannot really look in the eyes of a person and tell that person that God loves you. Maaring sabihin nila na God loves the world, subalit kung susuriin, ang ibig nilang sabihin, hindi talaga lahat mahal ng Diyos. Ngunit malinaw na ipinahayag ng John chapter 3, verse 16. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sanlibutan. Sa magandang balita Biblia, sangkatauhan. Sa English, world. Ibig sabihin ng sanlibutan o sangkatauhan, bawat tao. Lahat ng tao. Subalit may mga nagtuturo na ang tinutukoy daw ng sanlibutan ay bawat uri ng tao. Hindi daw ito tumutukoy sa bawat tao. Ayon sa kanila, it does not refer to all people but to all kinds of people. Subalit, pasusubalian ng verse na ito ang ganong palusot. Sapagkat ang sabi, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sino man. Sa English, whoever. It refers to everyone and anyone. May mga nangangatwiran pa na ang tinutukoy lang daw ng sanlibutan sa John 3:16 ay ang mga mananampalataya sa Panginoon o ang mga pinili lang daw niya para maligtas. Ayon daw kasi sa verses 17 and 18, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang tinutukoy lang daw na sanlibutan dito ay ang mga mananampalataya lang sa Panginoon. Subalit ang sabi nga sa verse 19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Makikita natin dito na kasama sa sanlibutan ang mga taong mas inibig ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Ganito din ang pakahulugan ng sanlibutan sa John chapter 1 verses 9 to 10. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pansinin natin na kasama sa tinutukoy sa sanlibutan ang mga hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya hindi tama ang pangangatwiran na ang tinutukoy lang na sanlibutan
ay ang mga mananampalataya o ang mga pinili lang ng Diyos para sa kaligtasan. Itinuturo ng John 3:16 na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Ito ang talagang itinuturo ng Biblia. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ngunit, hindi lahat ng tao tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Basahin natin muli ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang bawat tao, ang lahat ng tao. Ngunit hindi lahat ay sumasampalataya sa Kanya, kaya hindi lahat natatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Sa halip, dahil sa kanilang pagtanggi na sumampalataya, sila ay napahamak. Kung sila ay sumampalataya, tinatanggap nila ang pagmamahal ng Diyos at sila ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito kakulangan sa pagmamahal ng Diyos. Ito ay kasalanan ng tao. Ang sabi pa nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Halimbawa, mahal ko lahat ng mga anak ko. Gusto ko na sama-sama kami maghapunan. Ngunit kung isa sa kanila mas gustong maglakwatsa o sumama sa kanyang mga barkada, kahit na mahal ko siya, hindi niya mararanasan ang aking pagmamahal. Hindi nagbabago ang aking pagmamahal sa kanya. Ngunit dahil sa hindi niya pagbibigay ng panahon sa akin, hindi niya nararanasan ang pagmamahal ko na laging laan sa kanya. Ganon din sa pagmamahal ng Diyos. Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, God's motivation toward people is love. God's love is not limited to a few or to one group of people, but His gift is for the whole world. God's love is not limited to a few or to one group of people, but His gift is for the whole world. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi namimili ang Diyos ng kanyang mamahalin. Sagutin muna natin ang komento na natanggap natin mula sa isang tagapanood ng Expositors Edition sa ating YouTube channel. Matapos mapanood ang ating episode na Bautismo, nakakaligtas daw ayon sa Acts chapter 2 verse 38, nag-post si @Marcos Lopez 744 ng comment na, Pastor, yan na naman ang hindi tama sa iyong itinuturo. Hindi ka pala naniniwala sa bautismo, Pastor. Halimbawa, ang isang taong gusto mag-abroad, kailangan i-process niya ang mga requirement o papers bago mabigyan ng bisang mag-abroad. Sabay banggit ng 1 Peter chapter 3 verse 21. Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia.
Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Salamat po sa inyong comment. Gusto ko lang linawin na naniniwala ako sa bautismo. Nagsagawa nga kami ng water baptism kamakailan sa aming church. Hindi lang po ako sang-ayon na nakapagliligtas ang bautismo sa tubig. Sapagkat ang pahayag nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Hindi naman po sinabi dito na kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo sa tubig. Ang sabi pa nga hindi ito bunga ng inyong mga gawa, ang kaligtasan, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Naipaliwanag ko na din kung bakit hindi talaga itinuturo ng Acts chapter 2 verse 38 na pamamaraan ng kaligtasan ang water baptism. Maganda po, panoorin po muli natin ang episode na iyon. Hayaan po ninyo na ipaliwanag ko naman ang 1 Peter chapter 3 verse 21. Ganito kasi ang context ng unang sulat ni Pedro. Inuusig ang mga unang mananampalataya noon. May mga taong itinatago ang kanilang pagiging mananampalataya kaya hindi sila nagpapabautismo. Subalit ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, Peter exhorted them to have the courage to commit themselves to a course of action by taking a public stand for Christ through baptism. By taking a public stand for Christ through baptism. The act of public baptism would, quote, save, unquote, them. The act of public baptism would save them from the temptation to sacrifice their good conscience in order to avoid persecution. For a first century Christian, baptism meant he was following through on his commitment to Christ regardless of the consequences. Sinabi ni Apostol Pedro na inililigtas sila ng bautismo mula sa pagkakamali na ikahiya ang kanilang pagiging Kristiyano. Problema kasi, dahil nabasa ang mga salitang nagliligtas at inililigtas sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, may mga nagkakamali na ng intindi na patungkol ito sa eternal salvation. Subalit kung gano'n ang ating pag-intindi sa Biblia, di lalabas na bukod pa sa pananampalataya, maliligtas o makakapasok ang mga babae sa kalangitan sa pamamagitan ng panganganak. Papaano na yung mga hindi magkaanak? Ang sabi kasi sa 1 Timothy chapter 2 verse 15, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at maayos na pamumuhay. Sa totoo lang, hindi naman eternal salvation ang tinutukoy sa 1 Timothy chapter 2 verse 15 at sa 1 Peter chapter 3 verse 21.
Basahin lang po sana nating mabuti ang context ng mga talata ng Biblia upang maintindihan nating mabuti ang itinuturo nito. Muli, hindi talaga itinuturo ng 1 Peter chapter 3 verse 21 na nagdudulot ng eternal salvation ang water baptism, sapagkat ang kaligtasan ay matatamo sa kagandahang loob ng Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus lamang. Salamat po sa inyong komento at sa panonood sa Expositors Edition at Marcos Lopez 744. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, huwag po tayo mag-atubili na magpadala ng ating mga katanungan o magbigay ng komento. At kung loloobin ng Panginoon, sasagutin po natin ayon sa kanyang karunungan. Balik na tayo sa ating talakayan. Ang madalas na ginagamit na patunay na hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos ay ang Romans chapter 9 verse 13. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Iso. Kaya sinasabi nila na may mga taong mahal ng Diyos, samantalang ang iba naman kinapupuutan niya. Tama ba ang kanilang paliwanag dito? Hindi ako sang-ayon sa kanilang naging paliwanag. Kung pag-aaralan natin ang aklat ng Romans, makikita natin na mahahati natin ito sa 5 bahagi. Sin, salvation, spirit, sovereignty, sacrifice. Sin, mula sa chapter 1 verse 1 hanggang chapter 3 verse 20. Salvation, mula chapter 3 verse 21 hanggang chapter 5 verse 21. Spirit, mula chapter 6 verse 1 hanggang chapter 8 verse 39. Sovereignty, mula chapter 9 verse 1 hanggang chapter 11 verse 36. At sacrifice, mula chapter 12 verse 1 hanggang chapter 16 verse 27. Ang chapters 9 hanggang 11 ay patungkol sa bansang Israel. Tinalakay sa chapter 9 ang nakaraan ng Israel, Israel's past. Tinalakay sa chapter 10 ang kasalukuyang kalagayan ng Israel, Israel's present. At tinalakay sa chapter 11 ang kinabukasan ng Israel, the future or Israel's future. Kaya ang context ng Romans chapter 9 verse 13 ay ang national choice or election of Israel. Ang focus dito sa 3 kabanata na ito ay ang bansang Israel at hindi ang individual na si Jacob. Kaya hindi mga individual na tao ang tinutukoy nang banggitin sina Jacob at Iso. Ang tinutukoy sa pangalang Jacob ay ang bansang Israel at ang tinutukoy naman sa pangalang Iso ay ang bansang Edom. Muli, basahin natin ang Romans chapter 9 verse 13. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Iso. Saan ito nakasulat? Ito ay nakasulat sa Malakay chapter 1. Ang sabi sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel. Sa bayan ng Israel.
Pansinin natin na ito ay mensahe sa bayan ng Israel o sa bansang Israel. At ano ang mensahe sa kanila ng propeta? Ayon sa verses 2 to 3, inibig ko na kayo nung una pa man. Subalit, sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid, sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng may ilap na hayop. Pansinin natin na ang sabi, minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Esau, ang kanyang mga salinlahi. Kaya nga mga bansa ang tinutukoy dito at hindi ang mga individual na tao. Kaya hindi tama na i-interpret ang Romans chapter 9 verse 13 para patunayan na may mga taong mahal ang Diyos at ang iba naman ay kinamumuhian o kinapupuotan niya. Ayon nga sa The Bible Exposition Commentary, Romans chapter 9 verse 13 is a reference to Malachi chapter 1 verses 2 to 3 and refers to nations, Israel and Edom, and not individual sinners. It refers to nations, Israel and Edom, and not individual sinners. God does not hate sinners. John 3:16 makes it clear that He loves sinners. The statement here has to do with national election, not individual. E nang mabuntis nga si Rebecca, na asawa ni Isaac, ganito ang sabi sa Genesis chapter 25, verse 23. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata at ang dalawang bayan na ipapanganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakakabata. Pansinin natin na ang sabi ng Diyos, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata at ang dalawang bayan na ipapanganak mo. Kaya ayon kay evangelical theologian na si Norman Geisler, sa kanyang aklat na Chosen but Free, God is not speaking here about the individual Jacob, but about the nation of Jacob, Israel. The reference here is not to individual election, but to the corporate election of a nation, the chosen nation of Israel. Ito ay patungkol sa pagpili ng Diyos sa bansang Israel. Hindi ibig sabihin nito na may mga pinili ang Diyos para sa kaligtasan at may mga pinili siya para sa kapahamakan. At kahit na pinili sa kabuuan ang bansang Israel, hindi automatic na bawat isa sa mga Hudyo ay ligtas na o may katiyakan ng buhay na wala hanggan. Ayon kasi sa Romans chapter 10 verse 1, isinulat ni Apostle Paul, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Kaya nga, hindi patungkol sa personal salvation o condemnation ng sino mang tao ang Romans chapter 9 verse 13.
Ang sinasabing mahal ng Diyos ay ang bansang Israel at ang kanyang kinapuputan ay ang bansang Edom at ang mga bansang kaaway ng Israel. Kaya, hindi salungat ang Romans chapter 9 verse 13 sa katuruan na lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa YouTube channel? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na tayo sa ating talakayan. Sa ating naging pag-aaral, nakita natin na hindi naman salungat ang Romans chapter 9 verse 13 sa katuruan na lahat ng tao mahal ng Diyos. Muli, basahin natin ang Romans chapter 9 verse 13 mula sa Magandang Balita Biblia. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Iso. Binigyang diin natin na ang tinutukoy na Jacob dito ay ang bansang Israel at ang tinutukoy na Iso dito ay ang bansang Edom na nagre-representa sa mga kaaway ng Israel. Nang ipagbuntis ni Rebecca na asawa ni Isaac, sina Jacob at Iso, ganito ang ating mababasa sa Genesis chapter 25 verse 23. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Hindi natin dito mababasa na mahal ng Diyos si Jacob at napupuot siya kay Iso. Wala yun sa Genesis. Mababasa natin ang kasulatan na binanggit ni Apostle Paul sa Romans chapter 9 verse 13 mula sa Malakay chapter 1 verses 1 to 3. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, inibig ko na kayo nung una pa man. Subalit sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Iso at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Iso. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinumugaran iyon ng may ilap na hayop. Dito sa Malakay, patagal ng patay ang mga individual persons na sina Jacob at Iso. Kaya ang tinutukoy na dito ay ang mga bansa na nagmula sa kanila. Ayon nga sa evangelical theologian na si Norman Geisler sa kanyang aklat na Chosen but Free, God's love for Jacob and hate for Esau is not speaking of those men before they were born, but long after they lived. The citation in Romans chapter 9 verse 13 is not from Genesis when they were alive, but from Malachi chapter 1 verses 2 to 3, long before they died. Ang pagitan ng Genesis at Malachi, 1,600 years. Matatandaan na hindi pinaraan ng bansang Edom
sa kanilang nasasakupang lupain ang bansang Israel nang sila ay naglalakbay. Ito ay sa kabila na magkapatid ang kanilang mga ninuno. Ayon sa Numbers chapter 20, verses 18 to 21, ganito ang sagot ng mga taga-Edom: "Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y nangahas, sasalakayin namin kayo." Sinabi ng mga Israelita, "Hindi kami lilihis ng daan. Sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop ng inyong tubig, babayaran namin. Paraanin lamang ninyo kami." Hindi maaari, sagot ng mga taga-Edom, at tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Hindi ito ikinatuwa ng Diyos, kaya namuhi o napuot siya sa bansang Edom. Ngunit gaya nga ng aking sinabi, hindi ito nangangahulugan na may mga taong pinili ang Diyos para sa kaligtasan, samantalang ay ang iba naman ay pinili niya para sa kapahamakan. Bawat tao kailangang manampalataya upang magkaroon ng kaligtasan o katiyakan ng buhay na walang hanggan. At kasama na dito ang mga taga-Edom. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, these words do not by themselves indicate the eternal destinations of Jacob and Esau. The verbs refer to God's acts in history toward both of the two nations which descended from the two brothers. Hindi ito patungkol sa individual persons, but ito ay patungkol sa two nations. Muli, basahin natin ang Romans chapter 9, verse 13. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Kung ating matatandaan, ganito mababasa natin sa Luke chapter 14, verse 26, mula sa Ang Biblia 2001 edition. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Pansinin natin na ginamit ang salitang napopuot dito. Ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Pansinin natin na yung salitang napopuot, isinalin dito na umiibig ng higit sa akin. Hindi literal na pagkapuot ang tinutukoy. Ganon din ang pagkakagamit ng salitang puot sa Romans chapter 9, verse 13. Ayon nga kay Geisler, the Hebrew word for hated really means loved less. Loved less. Love implies strong positive attachment, and the latter, not positive hatred, but merely a less love. It simply means that God's love for those who receive salvation looks so much greater than His love
for those who reject it, that the latter looks like hatred by comparison. Kaya hindi magagamit ang Romans chapter 9 verse 13 bilang patunay na hindi lahat ng tao mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ngunit tanging ang mga mananampalataya lang sa kanyang anak ang makakaranas ng kanyang pagmamahal. Malinaw pa din ang ipinahayag sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.